Kapag meron na kayong TIN ID, pwede na kayo mag-set up ng payout account at fill upan yung W8BEN form as requirements ni Facebook for monetization. So updated na pala yung pag-fill out ng W8BEN form, hindi mo na kailangan magmano-mano. Dati kasi need mo pa i-download yung mismong form, then fill upan mo isa-isa. May third-party application ka pa na kailangan i-download para ma-fill upan yon. Okay, dito sa inyong Facebook account, gamit ang Facebook app, assuming na lahat naman tayo naka-professional mode. Kung Facebook page ang gamit nyo, same din naman yan. Okay, sa homepage ng inyong account, tap nyo lang itong 3 lines sa upper right corner. Hanapin at itap nyo lang itong professional dashboard. Sa baba, under ng tools, tap nyo itong monetization. Ayan, makikita nyo yung iba't ibang type of monetization. Ang available lang sa akin is dalawa, which is Star at Paid Online Events. Bago pala kayo makapag-set up ng payout method, make sure na eligible na kayo sa kahit na anong uri ng monetization ni Facebook kahit isa. Okay, tap lang natin tong setup. Then tap Get Started. Dito sa basics, input nyo lang yung legal first name, yan last name, then date of birth at country. Kapag okay na, tap Next. Dito sa business info, tap lang natin tong business type. Ang pipiliin lang natin dito ay yung individual. Okay, tap Next. Dito sa step na to, ilagay nyo lang yung ibang basic information like yung primary address, city, state or province, zip code. Search nyo na lang yan sa Google, yung zip code ng inyong lugar kung saan ka nakatira. Then active phone number at email address. Sa baba, yung tax ID number. So input nyo lang yan dito. 9 digits lang naman yung kailangan. Huwag nyo nang isama yung madaming zero sa dulo. Hindi na din pala kailangan lagyan ng space at dash. So paano ako? Wala akong TIN. Pwede bang gamitin yung TIN ng isa sa family member ko or kahit sa kakilala ko? Yes, pwede nyo pong iyon gamitin. Make sure lang na kung kanino nakapangalan yung TIN, ay yun din yung dapat na info na ilalagay nyo dito. Kapag kasi info mo yung nilagay mo dyan, then ang TIN na ginamit mo ay sa mama mo, for example, kapag binerify yan ni Facebook, magkakaroon kayo ng problema sa inyong account. Kaya kung sa mama mong TIN yung ginamit mo, dapat info din ng mama mo yung ilalagay mo dito. Kung meron kayong national ID, pwede nyo din namang gamitin yan tulad ng ginagawa ng iba. Pero usapan tax kasi ito. Dapat talaga, TIN ang kailangan nyong gamitin. Kapag okay na lahat, i-double check nyo na lang yung mga info na nilagay nyo. Put a check dito sa small box, then tap Next. Okay, dito sa step na to, pipili ka lang dyan kung saan mo gusto ipadala ni Facebook yung earnings or sahod mo. Pwede mong ilink ang inyong bank account or PayPal account. Kapag bank account ang gagamitin nyo, input mo lang yung account holder name. Sa Swift code, kung hindi mo alam yung Swift code ng bangko na ginagamit mo, search mo na lang yan sa Google at input mo siya dito. Then wag mo din kalimutang ilagay yung account number. Kapag PayPal naman yung gagamitin nyo, select lang natin yan, then tap link payout method. Need mo lang ilagin yung PayPal account mo para maging successful yung paglilink. After that, dito sa next step, itong add tax info, tap lang natin yung button sa baba. Then input nyo lang ang inyong Facebook username at password. Then tap login. Okay, continue lang natin. Dito sa tax information, under ng tax classification, automatic ng individual yung nakalagay. Ito namang are you a US citizen? Ang pipiliin nyo lang dyan ay no. Then sa baba, no lang din ulit. Kapag okay na, tap ulit natin tong next. Dito na tayo sa part ng taxpayer identification number. So sa full name, automatic nang nakalagay yung name nyo dyan. Country of citizenship, syempre Philippines, hanapin lang natin. Ayan. Then sa part ng taxpayer identification number,
Dapat ang merong check dyan ay itong I have a non-US TIN dahil hindi naman tayo taga-US. Automatic ulit na mag-appear yung TIN nyo dyan. Yan, makikita nyo naman yan dito. Okay, next lang natin. Dito sa enter your address, automatic ulit na mag-appear yan kasi finila pa natin yan kanina. I-double check nyo na lang siguro baka may mga information kayong na-miss. Next lang natin. Then next ulit. Okay, dito tayo sa provide additional details. Sa baba, under nitong location, offer services will be physically performed. Ang select lang natin dyan ay itong nasa una. Or itong 0% of services will be performed inside the United States. Pagkatapos, tap lang natin tong next. Okay, scroll lang natin sa baba. Lagyan lang natin ng check itong maliit na box na to. Then, ilagay nyo lang yung full name nyo, including your first name, middle name, at last name. Siyempre, itong date kung kailan natin finill upan, minsan automatic nang lalabas yan. Kapag mali yung date na nakalagay, itap nyo lang itong small triangle dito sa left side at piliin yung tamang date. Kung okay na, tap next. Okay, andito na tayo sa last step, which is kailangan lang natin i-review at i-submit itong form na W8 Ben. Double check nyo lang yung mga information na pinaglalagay nyo dyan. Kapag satisfied na kayo, walang mga errors, tap lang natin itong submit form. Then ayan, ito na yung summary ng ating account. Okay, tap na natin itong done. Okay guys, I hope na nakatulong tong video na to at nasagot natin ang iilan sa mga katanungan nyo. Kung nakatulong tong video na to, please like, share, and comment down below. By sharing this video is a big help to our channel. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin about earning money online. If you have questions, feel free to message me on our Facebook page, join our Facebook group para makasama mo din yung mga taong kagaya natin na gusto din kumita online. Pwede kayo doon mag-share ng inyong journey, ideas and experience, and also if you have an online business, pwede nyo din doon i-share. Make sure lang na legit yan. And guys, that's all for today. See you in our next video. Thank you for watching and see you on top.